good morning sa mga boss natin dyan. Ngayon po ay unang araw para sa linggong ito at alas 7 na nga ng umaga. Kaya naman samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ang mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning! Good morning, Audrey Monday na Jules! naman. Alam mo, February na. grabe, sobrang lamig ng panahon. Love Ang month. sarap-sarap. Lamig ng puso ng mga... Love month. Kasing lamig ng mga puso ng mga nangungulilang puso tulad ni Jules at ni Jerry. At ni Dean. Hindi ako kasali dyan. Masayang-masaya ako ngayon. At syempre, alam mo, huwag na natin yan pag-usapan dahil mas importante pong pag-usapan ang mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka Moment. Alright, para sa ating unang Teka Moment, hustisya po para sa 44 fallen members ng PNP staff. Na garantiya ng ating Pangulong Benigno Aquino III na sila po ay mabibigyan ng hustisya. Sinabi rin po niya na malinaw po na bayani ang asawa, kapatid o anak ninyong dinadakila natin sa araw na ito. Malaki po ang utang na loob ng sambayanan sa kanila. Yan po ang kanyang sinabi sa Necrological Service. At sinabi rin nila na mabibigyan ng halos 1 milyon bawat pamilya na as parang tulong at benefits mula dun sa nangyari. Yan yung in total, ano? Alam mo, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng special coverage ng Telebisyon ng Bayan para nga sa ating mga fallen policemen, ano? Noong Biyernes. At doon nakita natin na ang mismong Pangulong Aquino ay tinutukan yung bawat labi. Nagkaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng taimtim na maikling dasal sa bawat isang pulis at saka makipag-usap doon sa mga naiwang pamilya. At ang ating Pangulo ay nakikirami ng lubos doon sa mga pamilya, na mga naulila at sinabi naman niya na hindi rin niya talaga alam yung mga mismo or exact words na masasabi niya ngayon. Siyempre, tayo lahat speechless tayo dun sa nangyari. At sinabi niya na kapag nagbitaw siya ng salita, talagang tinutupad niya na lalo na yung mahuli daw si Usman. Si Usman Abu Sayyaf kasi ang napatay yung sa GI or Jemaah Islamiyah si Marwan. Pero sa pagkakataong ito, nais ko lang muling banggitin na ang mga policeman po ay tinuturing na bayani ng buong Pilipinas. Right. Malaki po yung utang na loob natin sa kanila at sana rin maging matibay yung kanilang mga may bahay, ano, lalo na yung iniwang mga pamilya. Gayunpaman ang Pangulo, bukod sa suporta ng pamahalaan, meron ding inopen ng mga bank accounts ang Philippine National Police para sa mga gusto pong tumulong dyan na i-announce naman natin last Friday. Susubukan natin i-announce ulit maya-maya lamang. Alright, kaya naman mula sa usaping yan, next naman nating Teka Moment. Siyempre, dahil pumasok na Audrey and Diane ang February, ngayon ay Love Month na. At, Love Month. Love Month. At syempre, yan nga ay buwan ng mga puso. Ayon naman sa Department of Health na 90% ng mga Pinoy ay positibo sa at least one heart risk factor. So lahat, 90% yan. 90%. So, naitawid mo from health to heart. Yes. Tapos Valentine's. Ang sabi nila, physical inactivity, smoking, obesity, hypertension, diabetes, ito yung ilan sa mga reasons. Sa mga hindi maiwasan, yung age pati yung heredity naman. Ang top killer pa rin na disease sa mga Pinoy na may kinalaman sa heart ay yung sa heart and vascular system. Ang sinasabi pa ng mga data na 67,000 per year ang mga namamatay dahil dito. Kaya naman ayon sa American Heart Association, kailangan ng healthy living ng bawat isa, tulad na lamang ng pagkain ng pulang ubas, pulang mansanas, red wine, strawberries, kamatis, tomato sauce at ketchup at pulang pakwan. Di ba may lycopene yung tomato sauce? Good for the heart. Yan. At Bagay syempre, ang hindi lang content yan ang good for the heart, di ba? Okay. Dapat proper diet and nutrition and exercise. Okay, bago ang lahat, congratulations sa PTV4 dahil may natanggap na naman tayong award sa pamamagitan. Wow. Siyempre, ang kasama natin si Jules Giang. Congratulations! At si Emil Carion. Ito yung award na natanggap ni Emil ay mula sa may segment doon sa ating newscast before na balitaan. At syempre, yung pulso ng boss naman na ginagawa ni Jules, nakatanggap din ng award. Congratulations, Sa news at one po yan. Jules! So, Ito anong award winning ba dito? Universal Peace Federation, first time nila ginawa yung Peace Awards. So basically, yung mga unheralded programs yung ina-awardan nila dito. So magandang pagkakataon para sa atin na mas magpatuloy pa sa ginagawa natin dito sa Telebisyon ng Bayan. Congratulations, Jules, at saka kay Sir Emil.
Alright, kaya naman mula sa atin, Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions ngayong unang workday ng February. Unang-una pag-usapan natin mamaya ang PNPA dahil i-welcome natin ang Class 2019. Sunod naman pag-uusapan natin ang pagpapabuti ng serbisyo sa supply ng tubig, kayo na rin ang pagpaparangal sa 44 na PNP staff officers. At syempre marami tayong mga mapapanood na segment ngayon. Ito yung paglaban sa karapatan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng painting at paggawa ng crochet. Kaya dun sa may ating segment na I Love My Culture. Gayon din ang ating segment na ETC para naman sa Ilocos Norte's tourist attractions. Mga pinuntahan ng mga kasama natin sa GMB, nakakita ko sa Facebook ito. At syempre, yung Photo World Asia para naman sa ating segment na ETC. At syempre, maaari nyo rin kami panood via live streaming ptv.ph. Maaari ninyong i-like aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss at bisitahin na rin aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good morning, boss!